Tuloy pa rin sa ngayon ang hearing na tinatawag na Cayetano Block sa Senado habang naninindigan pa rin ang kampo ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na sila ang lehitimong otoridad ngayon sa Senado. Para mas malinawan tayo sa mga sinusunod na alituntunin sa Senado, kasama po natin Attorney Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Yusinko. Thank you for joining us. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. At ang mga nanonood, kami rin po sa media, lahat kami ay litong-lito. Sino ba ang tama? Sino ang hindi? Ano ba ang nangyayari sa loob ng Senado ngayon, Attorney? Please enlighten us. So, ang pinakabatayan nung pag-iisip dapat natin ay yung Supreme Court decision na Avellino versus Cuenco. Kasi really the bone of contention is paano ba i-compute yung quorum? And that decision tells us how. No? So, kahapon, ang nangyari, yung mga senador na naroon doon sa floor, kinailangan nilang magkaroon ng quorum. Right? 11 lang sila, so wala silang quorum. However, dahil ang pag-compute ng quorum, according to Avellino versus Cuenco, ay dapat nakabase dun sa mga miyembro, bilang ng mga miyembro na can be compelled to be present, to be physically present at the Senate, at the floor. No? That is the way to compute the quorum. So, obviously, si Senator Jinggoy, hindi na nila mabilang, no? Kasi currently detained. No? So, hindi siya mapipilit na pumasok or mapupunta sa Senado. And then si Senator Bato, nagtatago, hindi mahagilap. So again, hindi rin siya doon sa bilang kasi hindi siya mapapunta sa Senado. So ang baseline na ginamit ng mga senador kahapon was 22. Kumbaga, binawas nila yung dalawa na hindi nila mapapunta doon. So what is the majority of 22? Is 12. No? Yun yung quorum. Eh nagkataon na may dumating na isa at naging 12 sila. And therefore, they had the quorum. And when you have a quorum, you can conduct Senate business. So, yun na nga nangyari. So, everything that happened after having quorum, lahat yon binding na. Binding to the public, binding to everyone. Kasi meron silang quorum, and under the Constitution, the Senate can conduct business when there is quorum. At yun na yung nagiging basihan natin kung bakit yung leadership ngayon ay bago na. Okay, binding. So, nagdeklara na bakante lahat ng posisyon, including, tama po ba, including yung Senate President. That's correct, no? Okay. That's part of doing business, no? Yung Okay. pag-declare ng positions vacant, yes. So technically, kasi kami rin po, kahit kami sa media, nalilito, tatawagin pa ba naming Senate President si Cayetano, si Alan Peter Cayetano. So bakante na rin yun, hindi na siya ang Senate President. Ano po? Hindi na po siya ang current Senate President. Yun lang, hindi makapag-elect ng bago dahil kailangan ng 13 boto. So yun, bakante yun. That's correct kasi yung rules to elect a Senate President ay iba. The rule is different, no? So doon naman ang nakalagay sa ating saligang batas, a majority vote of all, may salitang all members, meaning to say 24 members. Eh ang majority ng 24 is 13. So kahapon kahit may quorum sila, hindi nila kaya mag-elect ng panibagong Senate President dahil ang kailangan doon ay 13. Okay. Ang problema po ngayon, ay parang hindi po kinikilala
yung sinasabi niyo pong na ito yung binding, dapat ang maging basihan ay yung Avellino versus Cuenco. Kagaya po ngayon, yung pagbakante sa lahat ng committee chairmanship at pagtatalaga ng bagong mga chairman, ngayon nagsasagawa ng hindi ko na rin po alam kung tama bang consider sabihin ko pa na committee hearing kasi nga hindi naman si Senator Pia Cayetano ang chairman na ng Blue Ribbon Committee, kundi ang bago itinalaga ay si Senator Erwin Tulfo. So, Attorney Yusinko, sino ang makakapagpasunod sa mga senador kung ano yung dapat? Kasi obviously, the new minority, hindi nila kinikilala ito. Pero iginigit ng new majority na ito yung tama. So, paano po magkakaroon ng katahimikan at ng respetuhan sa loob ng Senado? Sino ang makakapagpasunod sa kanila? So kung ang tanong, Cheryl, ay sino, well, ang isang sagot doon, isa lang ang sagot doon. Obviously, sila rin, no? If the common sense prevails sa kanila, the public interest prevails sa isip nila ng mga senador, then they should come to their senses and say na ano nga ba yung nakalagay sa batas, and that batas is Avellino versus Cuenco, right? Now, of course, napakalabong mangyari noon given the circumstances. So, sino means now the Supreme Court. Kasi this involves this involves a particular constitutional issue, which is how do you compute a quorum? Kasi yun yung bone of contention, di ba? Yung isang panig, yung panig ni Senator Gatchalian, ginamit nila yung Avellino versus Cuenco. Yung panig naman ni Senator Cayetano, sinasabi niya, hindi applicable yon. So, there is now a difference in interpretation of how do you compute a quorum. There is only one body or one agency that can determine that with finality, which is the Supreme Court. So, kung hindi nila kayang resolbahin to amongst themselves, then this matter must be brought to the Supreme Court, either by the Gatchalian side or the Cayetano side. Aakyat ito sa Korte Suprema, and the Supreme Court will make a decision kung ano nga ba ang tamang interpretation ng pag-compute ng quorum, and therefore, masasabi rin ng Supreme Court sino yung nasa tama between the two sides. Attorney Yusinko, one last clarification para malinaw na malinaw. Legit ang quorum dahil base sa 22 na senators, 12-10 yung naging numero. Legit ang quorum kahapon. After nagkaroon ng quorum, ay si Senator Tito Soto ay ibinakante lahat ng posisyon. Kasama dun sa nabakante ay ang posisyon ng Senate President. Tama po ba yon? That's correct. So just a minor clarification. Kaya nagka-quorum because 12 yung senador na naroon sa plenary. Sa plenaryo. Ngayon, ang kiniklaim pa nga rin po until now ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ng SP. So, mayroon ba tayong Senate President ngayon or wala? Wala, because all of the positions were declared vacant, including the Senate President. Meron lang tayo ngayon na acting Senate President who is by automatic or by default yung Senate President pro tempore. So we are just in the parang sumusunod lang tayo dun sa rules na nakasaad. Isa na lang po ang pahabol, although wala na po kaming oras, yung nangyayari ngayong sinasabi nilang hearing, committee hearing ng Blue Ribbon, yun ba ay kikilalanin? Mailalagay ba yun sa record or walang saysay ito? Walang saysay, no? Kasi yung nangyayari ngayon na investigation, na hearing, hindi ito sanctioned by the Blue Ribbon Committee.
Kasi ang Blue Ribbon Committee chairman ngayon ay si Senator Erwin Tulfo na, at napanood ko nga siya kahapon sa kausapang media, sinasabi niya na wala nang activities muna yung Blue Ribbon Committee. I think next week magkakaroon, pero right now sarado sila, quote unquote, 'di ba? So yung nangyayari ngayon na hearing, na investigation, well, it's essentially just a propaganda, publicity stunt. Wala talaga siyang legal effect because they are not the Blue Ribbon Committee. Ang nakakalungkot lang kasi, Attorney Yusinko, ay parang yung pagkilala sa yung tama at sa mali. Parang walang nangyayaring ganon. That's the tragedy here, Cheryl. At alam mo, ang naiipit directly yung mga Senate employees, yung mga Senate staff. Because kahit na anong sabihin mo, malilito talaga sila. Sino bang dapat sundin? Right? Even if probably they know na tama yung Avellino versus Cuenco, syempre, at that very moment na merong mga senador na dadating doon, na may kasamang mga resource persons, hindi mo rin sila masisisi na mangamba, matakot. So, that's the tragedy here, na walang recognition of what is right and what is wrong. So, ang nangyayari ngayon, kung ano ang gusto, yun ang gagawin. Very juvenile and also very disrespectful of the institution, including the Senate employees and the Senate staff. Ano po ang dapat bantayan ng taong bayan? Ang dapat bantayan ng taong bayan dito ay yung mga tao, itong mga senador na to, and I'm making a blanket warning here, hindi dapat maboto ulit. No? Because these are the very candidates, these are the very politicians na sumisira sa mga institutions natin. So, ang dapat bantayan natin sa civil society, natin sa media, ay yung mga botanteng nanonood ngayon. Kasi kailangan natin silang matulungan na iproseso yung mga napapanood, na sa ganon, pagdating ng 2028, ay iba naman ang iboboto nila sa Senado. Ibang klasing kandidato naman ang iboto nila. Huwag na yung mga katulad na nakikita natin ngayon. Otherwise, walang magbabago. Ganun pa rin, patuloy pa rin ang masamang pangyayari na nakikita natin ngayon. Kapos na po kami sa oras, pero maraming salamat po for making time, Attorney Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center.